Nagsimula ang kwento sa isang matandang lalaki na nagngangalang Dan Chase. Siya ay may maraming iba't ibang mga pangalan tulad ng Henry, Dixon, Johnny at Waiter. Ang mga pangalang ito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang nakaraan bilang isang bihasang sniper para sa CIA. Pagkatapos mamatay ang kanyang ina, nagpasya si Dan na mamuhay ng mag-isa. Ang tanging kaibigan niya ay ang kanyang dalawang tapat na bulldog na palaging kasama niya. Wala siyang malapit na relasyon sa kanyang anak na si Emily. Isang araw ay ginagawa ni Dan ang kanyang karaniwang araw at nagpasya na magsiga ng apoy. Pagkatapos naalala niya ang lumang alaala, pagkatapos noon ay bumisita siya sa isang doktor dahil hindi siya mapakali at balisa. Nang makalabas siya ng klinik ay nakita niya ang truck ng bumbero na mabilis na dumaan. Kaya hindi siya mapakali na parang may masamang nangyari. Kaya naman nagpasya si Dan na lumipat sa isang bagong tahanan na iniiwan ang kanyang lumang bahay. Sa kanyang bagong lugar ay nag-set up siya ng isang simpleng sistema ng seguridad gamit ang mga lata at pansamantalang alarma. Ang mga ito ay simpleng ngunit epektibong tinitiyak na ang sino mang manghihimasok ay malalaman. Isang gabi biglang nagising si Dan sa alerto at kinakabahan, narinig niya ang tunog ng isang lata. Ibig sabihin ay may tao sa kanyang pamamahay. Mabilis na nagre-react siya at kinuha niya ang kanyang baril. Ang kanyang bulldogs ay agad na umatake sa kalaban. Ang kalaban ay tumatanggi na sabihin kung sino siya. Kaya mabilis siyang ibinaba ni Dan para masiguradong hindi na siya banta. Nagpaputok si Dan ng putok sa kisame na para bang self-defense. Ang imbestigasyon ng pulisya na pabor sa kanya. Habang kino-question ng pulisya, mahusay na itinago ni Dan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan at mga motibo. Nagpapanggap siya bilang isang negosyante ng ari-arian, ngunit nagulat ang pulisya sa hitsura ng nanghihimasok na hindi katulad ng isang regular na magnanakaw. Napansin nila ang isang sopistikadong armas na silencer na nagpapakita na ang kalaban ay isang bihasang kriminal. Na napagtanto na ang kanyang nakaraan ay nalaman, pagkatapos ng taon ng pamumuhay ng tahimik. Kaya nagpasya si Dan na lumipat muli. Tinawagan niya ang kanyang anak na babae na si Emily at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang plano. Na nagsasabi na ang mga taong humahabol sa kanya ay papalapit na sila. Gayunpaman hindi niya alam kung kailan ang oras na iyon, kaya nabubuhay siya sa patuloy na kawalan ng katiyakan. Samantala isang matandang lalaki na nagngangalang Harold, mayroon siyang mahalagang trabaho bilang assistant director ng FBI para sa counterintelligence. Sa kabila ng kanyang abalang buhay sa trabaho, kailangan din ni Harold na alagaan ang kanyang apo. Dahil kalunos-lunos na nawala ang kanyang anak na lalaki at manugang. Habang pinamamahalaan ang kanyang mga responsibilidad, hindi inaasahan si Harold ang tawag sa telepono mula sa isang ahente ng CIA na nagngangalang Walters. Si Walters ay nagsabi kay Harold tungkol sa isang misyon na hanapin at hulihin ang isang dating kasamahan mula sa 30 taon na ang nakakaraan kung buhay pa siya. Ikinagulat ni Harold ang balita na ang isa sa mga ahente ng CIA ay pinatay. Inaangkin ng mamamatay tao na siya ay isang taong nagngangalang Henry Dixon. Isang pangalan na nagbabalik ng mga alaala para kay Harold. Habang si Dan ay naghahanap ng bagong tirahan at nangangailangan ng tulong. Sa nakaraan nakatagpo siya ng Kagan hawahan sa piling ng isang babaeng nagngangalang Belar. Siya ay tumatakbo rin at naghahanap ng kaligtasan katulad niya. Sa isang sandali ng malalim na koneksyon si Dan ay nagmungkahi kay Belar na nangangako na protektahan siya mula sa mga taong humahabol sa kanila. Tinanggap niya ang proposal ni Dan at nangako silang bubuo ng isang buhay na magkasama. Sa lalong madaling panahon pagkatapos na makipag-ugnayan si Harold kay Dan at ang kanilang mga landas ay muling nag-cross. Nang may mabigat na puso sinabi niya kay Dan na nagtatrabaho siya sa CIA para hulihin siya. Gayunpaman lihim na nag-set up siya ng komunikasyon kay Dan na lumikha ng isang nakatagong puwersa na maaaring makatulong sa kanila. Si Harold na isiwalat kung paano siya nasubaybayan ang mga galaw ni Dan. Isang maliit na transponder na inilagay sa likod ng kanyang sasakyan. Kasunod ng mga tagubili ni Harold nagmaneho si Dan at nagsimula ng isang paglalakbay. Kahit na 30 taon na silang hindi nagkita, maraming alam si Harold sa mga nangyari sa buhay ni Dan. Batid niya ang malungkot na pagkawala ng asawa ni Dan. Ibinahagi din ni Harold ang nakakabagabag na balita na isang determinadong pangkat ng CIA ang malapit na sumusunod kay Dan. Ibinunyag niya ang kanilang kasalukuyang base sa isang lihim na lugar kung saan pinaplano nilang hulihin si Dan. Sa panahon ng kanilang lihim na pag-uusap sinabi ni Harold kay Dan ang tungkol sa isang mahalagang detalye. Mayroong isang nakahanda na pribadong eroplano para sa kanya.
Naniniwala si Harold na kung si Dan ay nakuha ang eroplanong ito ay mabilis na dadalhin siya sa Kabul, Afghanistan. Naghinala si Harold na ang isang misteryosong tao na pinangalan ng Hamzat ay maaaring nasa likod ng isang planong muling pagsasama-samahin si Dan at si Harold. Sa palagay niya ay nakumbinsi ni Hamzat ang isang tao sa gobyerno ng US na gawin ito na mangyari. Inamin ni Harold na hindi siya lubos na sumasang-ayon sa pagiging bahagi ng mga kaganapang ito. Binibigyan niya si Dan ng dalawang mahirap na pagpipilian. Ang unang pagpipilian ay ang magtago at lumaban. Ngunit nagbabala si Harold na ito ay isang kakilakilabot na pagsubok. Dahil ang CIA ay isang makapangyarihang organisasyon na may 10,000 agent at isang $10 milyon, hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap si Dan. Ibinunyag ni Harold na alam niya ang tungkol kay Dan na si Emily at maaaring subukan ng CIA na gamitin siya para mahuli siya. Sa pangalawang pagpipilian na sinabi ni Harold na upang tuluyang mawala kasama ang pagputol ng kaugnayan kay Emily para protektahan siya. Nahaharap si Dan sa isang masakit na desisyon na nagpabigat sa kanyang puso. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay bumalik si Harold kung saan tinanong siya ni Walters, ang determinadong agent ng CIA tungkol sa tawag sa telepono. Tumanggi si Harold na ibahagi ang anumang mga detalye sa pag-iingat ng kanyang mga sikreto sa kanyang sarili. Samantala tinawagan ni Dan si Emily sa huling pagkakataon at sinabing hindi na niya ito ilalagay sa panganib. Ikinagulat ni Dan na mariing tinanggihan ni Emily ang desisyon niyang tumakbo at magtago. Sa halip ay nagmakaawa siya sa kanyang ama para tumayo at lumaban. Ayaw niyang sumuko siya sa harap ng kanilang mahirap na sitwasyon. Ngunit tila nawalan ng pag-asa si Dan dahil sa mabigat na dinadala nila. Habang pinapanood ni na Walters at Harold ang mga galaw ni Dan sa surveillance screen. May mahalagang bagay nangyayari, si Dan ay biglang huminto sa isang tiyak na lugar at ang koponan ni Walter ay nagpupumilit na panatilihin siya sa kanyang paningin. Isinasaalang-alang ni Harold na si Dan ay maaaring sadyang nawala, nang hindi inaasahang naglunsad si Dan ng isang biglaang pag-atake sa koponan ni Walter. Kumilos siya ng mabilis at napatay ang isa sa mga agent na humahabol sa kanya. Sa isang matinding pakikipaglaban sa isa pang miyembro ng koponan, si Dan ay nagpumiglas. Ngunit kalaunan ay natalo at nahuli siya, gayunpaman si Dan ay tumangging sumuko at ginamit ang kanyang katalinuhan na may nakatago sa bulsa ng kanyang pantalon. Naglabas siya ng isang maliit na natitiklap na kutsilyo at pinutol ang mga lubid na nagbubuklod sa kanyang mga binti. Sa pagkuha ng kalamangan ng sitwasyon na mabangga ang sasakyan sa pamamagitan ng pagsipa ni Dan sa driver. Sinundan ng kaguluhan na humantong sa isang brutal na labanan. Sa isang nakakagulat na twist tumalon ang dalawang tapat na aso ni Dan sa paglusob sa mga tauhan ni Walter at pinatay sila. Sa nakaraan sa isang lambak sa Afghanistan 30 taon na ang nakararaan, noong panahong iyon, humingi ng tulong si Dan kay Harold sa pagkuha ng rifle. Gayunpaman, nadismaya si Harold nang makita niyang mas nakatutok si Dan sa sitwasyon sa Afghanistan kaysa sa kanyang tungkulin bilang agent ng CIA. Sa kasalukuyan ay nagulat si Harold nang makatanggap siya ng hindi inaasahang mensahe mula kay Morgan, ang kanyang dating amo. Samantala maingat na inaalis ni Dan ang anumang ebidensya ng kanyang pag-iral at kumuha ng bagong pagkakakilanlan upang manatiling nakatago. Sa kalaunan ay ginamit niya ang pangalang Peter at umupa ng bahay mula sa isang balo na nagngangalang Zoe. Ngunit nang makita ni Zoe na si Peter may dalawang aso siya nag-aalangan na nag-aalala na baka masira ang kanyang mga kasangkapan. Sa parehong oras si Harold ay nakipagkita kay Morgan na may mahalagang impormasyon tungkol sa plano ni Ferd para sa paghihiganti, isang plano na nagsimula pagkatapos ng 30 taon. Nalaman na ang lalaking kilala nila bilang Dan ay talagang nagngangalang Johnny. Si Morgan ay naging dating pinuno ni na Harold at Dan. Sa sorpresa ni Harold, si Morgan ay nagbigay sa kanya ng impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng isang hitman at hinihimok siyang patayin si Dan. Determinadong baguhin ang isip ni Zoe tungkol sa pagpapaalis sa kanya. Ginamit ni Dan ang mga kasanayan sa pagluluto na natutunan niya bilang isang Marine upang maghanda ng masarap na pagkain. Nang tinikman ni Zoe, nagulat siya sa masarap na lasa ng pagkain. Nakita niya rin kung gaano kahusay ang pag-uugali ng dalawang aso ni Dan. Dahan-daang nagbago ang isip ni Zoe at pumayag na manatili si Dan sa kanyang bahay na ginagawa siyang personal chef. Ngunit hindi alam ni Zoe na itinatago ni Dan ang mga pasa mula sa kanyang pakikipaglaban kamakailan sa mga tauhan ni Walter. Samantala sa punong tanggapan ng FBI kung saan sinusubukan ng staff ni Harold na si Angela na kumbansihin siyang higit na tumutok sa kanyang personal na buhay at alagaan ang kanyang apo.
Si Angela ay alam ang tungkol sa trahedya na nangyari sa anak at asawa ni Harold. Gayunpaman si Harold ay nananatiling nakatuon sa kanyang trabaho habang ang kanyang koponan ay binigyan ng trabaho na hanapin si Dan. Sinabi niya sa kanyang iba pang mga miyembro ng kawani na sina Joe at Angela na ang kanilang layunin ay upang mahanap ang isang partikular na tao na nagkataong isang anak na babae. Ang misyon na ito ay binibigyan sila ng malinaw na mga utos upang mahanap ang mailap na tao. Samantala, nagulat si Dan nang imbitahan siya ni Zoe na maghapunan sa labas. Sinabi niya kay Emily ang tungkol dito at ipinahayag niya ang kanyang hindi pagkakasundo tungkol sa pagkakasangkot niya kay Zoe. Ngunit hindi ibinubunyag ni Dan ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Zoe. Sa panahong ito si Dan at Zoe ay nagbabahagi ng kanilang mga kwento sa buhay at bumubuo ng isang koneksyon na nagpapalapit sa kanila. Sa parehong oras na nakilala ni Walter si Angela sa punong tanggapan ng FBI kung saan siya ay tumulong sa paghahanap kay Dan sa ilalim ng pamumuno ni Harold. Sinabi ni Angela kay Walters kung gaano niya pinahahalagahan ang kaalaman at proteksyon na ibinigay sa kanya ni Harold mula noong sumali siya sa FBI. Si Walters pagkatapos ay nagbahagi siya ng mahalagang impormasyon tungkol kay Ferd na nagpapaliwanag na siya ay isang warlord sa panahon ng pagsalakay ng Unyong Sobyet sa Afghanistan. Ang kanilang kasalukuyang target ay isang pinagkakatiwalaang kasama ni Ferd, isang bihasang CIA sniper na nakipaglaban kasama ng mga Afghan at nagsagawa ng tumpak na pagpaslang na pumatay sa isang general mula 915 na metro ang layo. Hanggang sa kanilang sorpresa ang kanilang target ay walang iba kundi si Dan na kilala rin bilang The Beast na lumalamon sa lahat. Ipinahayag din ni Walters na minsang pinangunahan ni Harold ang Islamic Headquarters, kung saan pinangasiwaan niya ang suporta ng CIA para sa Afghan Mujahideen sa kanilang pakikipaglaban sa Unyong Sobyet. Samantala pauwi na sina Dan at Zoe nang makatagpo sila ng checkpoint ng pulis. Pinahinto ng mga opisyal si Zoe upang tingnan ang kanyang lisensya. Nang tumingin ang isa sa mga pulis kay Dan, saglit niyang naisip na may mali. Gayunpaman ang pag-iisip ay mabilis na lumipas at hiniling lamang ng pulisya si Dan na pumalit sa pagmamaneho dahil si Zoe ay natukoy na lasing. Kinabukasan ay binigyan ni Angela si Harold ng isang nakakagulat na ulat. Ayon sa ulat na ang anak ni Dan na si Emily ay namatay sa pagpapakamatay noong 2003. Gayunpaman naisip ni Harold na ginawa ni Emily ang kanyang pagkamatay dahil alam niya ang tungkol sa regular na tawag niya sa telepono kay Dan. Nakipag-ugnayan din si Harold sa hitman na inirerekomenda ni Morgan na determinadong hanapin kung saan nagtatago si Dan. Habang ang isang profesional na hitman na nagngangalang Julian ay nasangkot matapos siyang salakayin ni Harold. Sinabihan ni Harold si Julian saktan si Dan sa halip na patayin siya. Si Harold ang gumawa ng desisyong ito dahil napagtanto niyang nagpadala si Walters ng isang SWAT team para hulihin si Dan. Gayunpaman alam din ni Harold na maraming mga nakatagong detalye tungkol sa kanilang misyon na hindi pa nabubunyag. Sa nakaraan ni Dan na sabik na makipaglaban si Ferd laban sa Unyong Sobyet, humingi siya ng tulong dahil tumanggi ang CIA na suportahan sila. Nang makita ang matinding pagnanais ni Dan na sumali sa laban na kumbinsi ni Ferd ang kanyang asawa na hindi pa kilala ni Dan na si Belar. Sa kalaunan ay naging asawa ni Ferd si Belar na nag-uugnay sa kanilang mga buhay sa isang hindi inaasahang paraan. Sa kasalukuyan sinabi ni Dan kay Zoe na kailangan niyang umalis sa kanyang bahay. Ngunit dahil sila ay malapit na, siya ay nag-aalok sa kanya ng pagkakataong sumama sa kanya sa Montana. Ngunit sinabi ni Zoe na hindi dahil mayroon siyang mga responsibilidad at koneksyon sa kanilang bayan. Kasabay nito ay nagsimulang maghinala si Zoe na si Peter na talagang si Dan ay maaaring isang takas. Pakiramdam na nalinlang siya nagsimulang mag-alala na baka maging target din siya. Pagkatapos si Emily ay nakipag-ugnayan kay Dan na sabihin sa kanya na gusto niyang makausap si Zoe. Ibinahagi ni Emily kung paano siya lumaki kasama ang mga magulang na laging tumatakbo gamit ang iba't ibang pangalan. Inihayag ni Emily kay Zoe na siya talaga ang agent ng FBI na si Angela at hayaan si Zoe na magpasya kung sasama o hindi. Tinutulungan din ni Emily si Zoe na maunawaan kung sino talaga si Peter o si Dan. Kahit na sa bagong impormasyong ito ay nagpasya si Zoe na huwag sumali kay Dan. Gayunpaman habang papasok si Zoe sa kanyang sasakyan ay nakarinig siya ng mga putok ng baril. Lumingon siya sa kanyang bahay at nakita niya ang isang butas ng bala sa bintana. Sa loob nakikipaglaban si Dan sa kanyang buhay laban kay Julian ang hitman. Pinalabas ni Zoe ang mga tapat na aso ni Dan upang tulungan siya sa pakikipaglaban. Natalo ni Dan ang assassin, matapos ang kaguluhan na pagtanto ni Dan na hindi ligtas para kay Zoe na iwan siya.
Samantala ang FBI team ay kinakalkula na ang SWAT team ay humigit kumulang 15 minuto ang layo mula kay Dan. Ang koponan ni Harold ay patuloy na nanonood gamit ang mga drone. Nang nararamdaman ang panganib, hinawakan ni Dan ang kanyang baril at binaril ang surveillance drone. Sa nakaraan kung kailan ipinakilala ni Ferd si Dan sa kanyang asawang si Belar. Ipinaliwanag ni Dan na mayroon siyang 4 na M21 rifles, ngunit hindi humanga si Belar na nakikita niya siya bilang isang bihasang taga-baril na maaaring tumama ng mga target hanggang 200 na metro ang layo. Sa puntong ito ipinaliwanag ni Ferd na si Dan ay talagang isang profesional na sniper na tumpak na makakatama ng mga target mula sa hindi kapani-paniwalang distansya na 900 na metro. Sa kasalukuyan na napagtanto ni Walters na ang kanilang target ay hindi ordinaryong tao. Naniniwala si Harold na ang pangunahing layunin ni Ferd ay makuha si Dan ng buhay. Dahil 30 taon na ang nakakaraan, kinuha ni Dan si Belar na asawa ni Ferd. Inamin din ni Harold na tinulungan niya si Dan sa operasyon na iyon. Samantala ang SWAT team ay dumating sa kung saan ang lugar ni Dan. Ngunit wala silang natagpuan. Ang mga komento ni Angela ay naghihinala si Walter na nagpapahiwatig na maaaring siya ay nagtatago ng mahalagang impormasyon tungkol sa kaso. Determinadong mahanap ang katotohanan, nagpasya si Walters na imbestigahan ang background ni Angela at ang kanyang posibleng papel sa kung ano ang nangyayari. Kasabay nito ay naging mas balisa si Harold nang malaman niyang nabigo ang hitman na kanyang inupahan sa kanyang misyon. Samantala si Julian, ang hitman na binaril ni Dan, ay halos walang buhay at nasa kotse kasama ang kanyang partner na si Mike. Sa nakaraan ni Dan ay lumabas na si Belar na nakilala ni Dan ay anak ng propesor mula sa Estados Unidos. Lumaki siyang napakatalino, gayunpaman dahil sa kudeta sa Afghanistan ay naantala ang kanyang mga planong lumipat sa Estados Unidos at nagpasya siyang maging Muad'Din fighter laban sa Unyong Sobyet. Sa panahong ito tinupad ni Dan ang kanyang pangako sa pamamagitan ng paghahatid ng mga armas na ibinaba mula sa isang eroplano na nagpapalakas ng kanilang lumalagong koneksyon. Sa kasalukuyan agad na hinailan ni Dan si Zoe palabas ng kotse. Baka sa mukha ni Zoe ang takot nang mapagtantong kasama niya ang isang takas na isang lalaking hinahabol ng parehong CIA at FBI. Nag-aalala para sa kanyang kaligtasan, sabi ni Dan kay Zoe na ipaalam sa kanyang anak na siya ay ligtas. Pagkatapos si Dan at Zoe ay naglakbay ng 3 araw na sinusubukang iwasan ang paghuli. Habang sina Harold at Walter ay nagpupumilit na mahanap si Dan. Si Harold ay nagmumungkahi kay Angela na dapat nilang ayusin ang isang pulong sa abogado. Si Harold ay nagulat, nagpahayag si Angela ng nakakagulat na katotohanan tungkol kay Dan at sa kanyang asawa. Hindi alam ni Harold si Angela ay talagang anak ni Dan. Nauunawaan ang kahalagahan ng impormasyong ito. Lihim na nakipag-ugnayan si Angela sa kanyang ama at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang paparating na pakikipagkita sa abogado ni Ferd na si Nina. Sinabi ni Dan kay Angela minsang naniwala si Ferd na si Belar ay pag-aari niya, kaya naman naghihiganti siya at kung bakit nangyayari ang lahat ng masalimuot na planong ito. Kinabukasan pinalitan ni Dan ang kanyang pangalan bilang Henry Dixon. At kinuha ni Zoe ang pangalang Marcia Dixon, isang pangalan na ginamit noon para protektahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Belar. Si Zoe ay hindi kusang loob na kasama sa planong pagtakas kung saan ipinangako ni Dan sa kanya ang $500,000 bilang kabayaran. Kahit na siya ay galit at nag-aalangan, tinanggap ni Zoe ang sitwasyon. Nang magkasama silang lumipat sa isang apartment na ginamit noon ni Dan. Sa nakaraan si Dan at si Ferd ay nag-uusap nang dumating na si Belar na pagod dahil mula siya sa larangan ng digmaan. Habang nag-uusap sila, isang Afghan na lalaki ang lumapit at nagbahagi ng malungkot na kwento kung paano brutal na pinatay ng mga sundalong Sobyet ang kanyang pamilya. Naramdaman ang kawalang katarungan at kalupitan ng kanilang ginawa. Sinabi ni Belar na kailangan nila ng 300 sundalo at makabagong sandata para salakayin ang isa sa mga punong tanggapan ng Unyong Sobyet. Nang makakita ng pagkakataong iniaalok si Dan na pumuslit sa punong tanggapan ng Sobyet at maghayganti sa mga sundalo para sa kanilang mga aksyon. Sa kasalukuyan si Harold ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa 2 asasin na sina Julian at Mike. Inamin ni Julian kay Harold na nabigo ang kanilang unang pagtatangka na hulihin si Dan dahil minamaliit nila siya. Gayunpaman inihayag din ni Julian na bigo ang kanilang misyon dahil may nag-leak ng information kay Dan na nakompromiso ang plano nila. Sina Harold ay nabigla sa balitang ito nang mapagtantong may traidor sa kanilang operasyon. Dahil dito nagayos sina Harold, Angela at Walters ng isang meeting sa abogado ni Ferd na si Nina. Alam niya ang tungkol sa pagtakas ni Dan at nagtataka tungkol sa tunay na intensyon ni Ferd.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Harold ang koneksyon sa pagitan ni Dan at ng unang asawa ni Ferd na nagbabahagi ng mahahalagang detalye tungkol sa kanilang relasyon. Nang binanggit ni Harold ang pangalang Belar, si Nina at Angela ay nagulat. Si Angela sa katunayan ay anak ni Belar. Ipinaliwanag ni Nina na minsang minahal at hinangaan ni Belar si Dan. Si Nina nangako na makipag-ugnayan kay Ferd at maghanap ng mga sagot na humihiling kay Harold at sa iba pa na maghintay. Sa nakaraan, magsagawa ng lihim na operasyon sina Dan at Belar sa panahon ng malakas na pag-ulan at isang bagyo. Na may nakamamatay na precision na pinabagsak nila ang Soviet ng sunod-sunod kabilang ang mga matataas na commander. Sa kasalukuyan nakatanggap si Zoe ng tawag mula sa assistant squad ni Henry na talagang ikinagulat ni Dan. Ngayon ay nalaman na ni Zoe ang tungkol sa pagmamayari ni Dan sa isang kumpanya. Nakipagkita si Dan kay Zack, isang pangunahing empleyado sa kanyang kumpanya, na pinag-usapan nila ang equity investment sa Arsen Mining at Metallurgy. Na nauunawaan ang kahalagahan ng paggawa ng mga koneksyon. Hiniling ni Dan kay Zack na tumulong na ayusin ang isang pulong sa pinuno ng Arsen Company. Si Zack ay nagulat sa kahilingang ito, ngunit si Dan itinakda ang pagpupulong ito para sa susunod na araw. Sa nakaraan nagpakita si Dan ng matinding katapatan kay Ferd sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa isang mataas na opisyal ng Soviet. Ang isang matandang babae ay misteryosong lumitaw at nagbabala na sa kalaunan ay magiging isang halimaw si Dan. Sa kasalukuyan ay nakikipagkita si Harold at ang kanyang koponan kay Nina na halo-halong nagulat na galit at pagkabigo. Ibinahagi niya ang reaksyon ni Ferd sa nangyayari at ipinahayag na sila ay inanyayahan na sumakay sa isang pribadong jet na aalis sa loob lamang ng isang oras. Na nagbibigay sa kanila ng pagkakataong na malaman patungkol sa kaso. Habang si Angela ay lihim na nakipag-ugnayan kay Dan mula sa banyo, pinayuhan niya itong gamitin ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ipinaliwanag ni Angela na pinaghihinalaan na siya ni Harold. Hindi niya gusto na ang kanyang mga sakripisyo ay para sa wala. Pagkatapos ay sinira ni Angela ang kanyang SIM card. Habang iniisip ni Walters na ang pagsakay sa pribadong jet ay makaabala sa kanila mula sa kanilang misyon. Nararamdaman ni Harold ang isang ama na may kaugnayan kay Angela na iginiit na dapat siyang sumakay sa eroplano. Sa kabilang banda, si Zoe na nagpapanggap bilang Marcia ay gumawa ng isang matapang na hakbang. Sa pamamagitan ng pagsisimula ng mga paglilitis sa diborsyo laban kay Henry na talagang si Dan. Sa pamamagitan ng isang liham sa lupon ng kumpanya. Alam na ang makapangyarihang posisyon ni Dan sa pinansyal na mundo, ay inilatag ni Zoe ang kanyang mga kondisyon. Mananatili siya sa kanya kung pumayag itong ibigay sa kanya ang kalahati sa kanyang kayamanan. Sa private jet, si Harold ay nananatiling tahimik at seryoso habang si Angela ay sinusubukang e-provoke siya na umaasang makakuha ng reaksyon. Nang hindi nila alam na si Harold ay alam kung saan patungo ang eroplano at naisip na si Angela ay talagang si Emily, ang anak ni Dan. Nahumantong sa isang mainit na pagtatalo sa pagitan nila na kapwa nakaramdam ng panlilinlang at pagtataksil. Si Harold ay labis na nadismaya at hinarap si Angela, habang si Dan ay nagbibigay kay Zoe ng access sa bank account ni Marcia. Kaya maaari niyang kunin ang pera na gusto niya. Ipinaliwanag niya na ang kanyang kayamanan ay hindi gaanong mahalaga kumpara sa kaligtasan ng kanyang anak na babae na nasa isang mapanganib na sitwasyon. Bukod pa rito ay plano ni Dan na lumipad sa Morocco na nag-aalok na ibahagi ang lahat kay Zoe kung magpasya itong sumama sa kanya. Pabalik sa nakaraan, malupit na inusisa ng mga tauhan ni Ferd ang nahuli na komandante ng Soviet na sinusubukang kumuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga plano ng Unyong Soviet sa Afghanistan. Naisip ni Dan na pumunta sa hangganan upang mangalap ng impormasyon, ngunit mariing pinagbabawalan ni Belar na tatakot siya na ang kanilang mga lihim na operasyon ay malantad kapag nakita ng mga sundalong Soviet. Isaalang-alang ang lahat ng kanilang pinaghirapan na nagulat sa reaksyon ni Belar na humingi si Dan ng paliwanag sa kanya. Sa ilalim ng takip ng gabing, si Belar ay lihim na nakipagkita kay Dan habang si Ferd ay natutulog. Sa lihim na pagkikitang ito, ang nakakagulat na katotohanan ay lumabas. Si Belar na kilala bilang si Gro ay talagang isang espiya ng Soviet na may access sa vital information tungkol sa isang nakatagong nayon sa valley. Sa lihim na lokasyong ito, natagpuan ang mga mahahalagang mineral tulad ng lithium at uranium na maaaring magbago sa ekonomiya ng Afghanistan. Gusto ng Unyong Soviet ang kayamanan na ito at natatakot si Belar na kapag nalaman ni Ferd na siya ay magiging makapangyarihan na pinuno. Para protektahan ang sikretong ito, humihingi siya ng tulong kay Dan. Ipinaliwanag nito kung bakit determinado si Ferd na pumunta.
Pagkatapos ibahagi ni Dan ang katotohanan kay Zoe upang tulungan siyang maunawaan ang kanilang komplikadong sitwasyon. Samantala, si Angela ay nakikitungo sa halo-halong emosyon. Alam niya na parehong may mahalagang papel sina Dan at Harold. Tumanggi si Angela na ibigay ang kanyang ama na si Dan kay Harold. Kahit na alam niyang si Harold ay kumuha ng hitman para patayin siya. Gayunpaman hindi siya nagalit dahil alam niyang tinulungan din ni Harold si Dan na makatakas. Nagulat si Angela nang hindi sinasadyang banggitin ni Harold ang tunay na pangalan ng kapanganakan ng kanyang ina habang nakikipag-usap kay Nina kaya nagulat siya at nataranta. Sa isang emosyonal na sandali nagdesisyon si Dan na iwanan ang kanyang dalawang minamahal na aso sa isang kanlungan ng mga hayop. Pagkatapos nito tiniyak ni Dan kay Zoe na makakabalik na siya sa normal na buhay. Samantala si Walters ay nakatanggap ng utos mula sa CIA commander na nagsasabi sa kanya na sundin ang mga tagubilin ng isang hindi kilalang tao. Si Morgan na alam na si Walters ang huling taong nakipag-ugnayan kay Harold ay nagpadala kay Julian at Mike upang mahanap si Harold. Nagulat si Julian nang malaman na inilagay ni Morgan ang impormante malapit kay Harold sa hiling ni Dan. Napagtanto ni Julian na kapwa sina Dan at Harold na inaakala niyang sarili niyang mga anak ay target na ngayon ng mga delikadong plano ni Morgan. Pagkalapag ng eroplano hindi maalis ni Harold ang pakiramdam na sila ay nasa Africa. Umalis ang piloto at co-pilot nang walang sinabing kahit ano na lalong nagpabagabag kay Harold. Nagsimula siyang maghinala na maaaring ito ang lugar kung saan nawala ang pag-alala ni Ferd sa ina ni Angela. Nang sandaling iyon ay isang matandang lalaki ang lumitaw doon upang gabayan sila sa mga susunod na hakbang. Sa kabilang banda ay hindi sigurado si Zack tungkol sa pagtulong kay Dan na ayusin ang pagpupulong kay Pavlovich. Habang sina Harold at Angela ay nasa isang silid na puno ng mga dokumento na siyang paraan ni Ferd para subukan ang kaalaman at pangako ni Harold. Hinanap ni Harold ang mga file na naghahanap ng schedule ng paglipad mula sa Karachi, Pakistan noong 1987. Ang flight na ito ay mahalaga dahil dinala nito sina Dan at Belar na nagmamarka ng mahalagang sandali sa kanila. Nadama ni Harold ang bigat ng sitwasyon nang mapagtanto niya ang kahalagahan ng kanyang ginawa. Inayos niya ang lihim na paglipad na iyon, taon na ang nakalipas at ngayon ay hawak niya ang schedule ng flight. Sabik niyang ibinahagi kay Nina ang impormasyong ito. Gayunpaman hindi nasisiyahan si Nina na gusto niya ang sertipiko ng kargamento at ang mga numero ng upuan ng mga pasahero. Nang banggitin ni Harold ang mga upuan na 7A at 7B si Nina ay lalong hindi nasisiyahan. Sa gitna ng kaguluhang ito na inihandog ni Angela ang ilang pag-asa sa pamamagitan ng pagsisiwalat ng plano ni Dan na alisin si Ferd. Samantalang sina Dan at Zoe ay nasa eroplano na patungo sa Morocco upang salubungin si Pavlovich na naglalapit sa kanila sa isang kritikal na engkwentro. Maya-maya ay sumama si Harold kay Angela sa bangko kung saan lihim niyang tinawagan ang kanyang asawa. Ikinagulat niya na nalaman niya na si Morgan ay nagpunta sa kanilang bahay at naharang ang tawag. Naging malinaw na si Morgan na naglagay kay Angela bilang isang impormante malapit kay Harold. Ngunit determinado si Harold na protektahan si Angela at tumanggi na sundin ang mga kahilingan ni Morgan. Samantala dumating si Dan sa bangko upang suriin ang balanse ng kanyang account. Sa isang matalinong aksyon gumamit si Angela ng isang lihim na code sa impormasyon upang magpadala ng mensahe kay Dan na nagpapaalam sa kanya na siya ay ligtas at sa kanyang pagpunta sa Morocco. Sina Angela at Harold sa kasumakay ng tren papuntang Morocco. Nalaman ni Harold ang tungkol sa lihim na mensahe ni Angela kay Dan sa pamamagitan ng balanse ng account, na nagpapakita ng kanilang patuloy na komunikasyon bilang mag-ama. Samantala nagkasundo sina Dan at Zoe sa isang high-speed boat na patungo upang makipagkita kay Pavlovich. May plano si Dan na ipaalala kay Pavlovich ang kanyang pangakong ibagsak si Ferd. Sa isang mahalagang sandali mula sa nakaraan, gumawa si Dan ng isang matapang na hakbang at pinalaya ang commander ng Soviet na si Pavlovich. Si Pavlovich ay nag-iisip na si Dan ay makapangyarihang kanang kamay. Ngunit hindi niya alam na ang tunay na motibo ni Dan ay upang protektahan ang lihim na ibinahagi niya kay Belar. Sa kasalukuyan sa lugar ng tagpuan, nagsulat si Dan ng mensahe sa isang piraso ng papel bilang isang paalala para kay Pavlovich. Nang basahin ni Pavlovich ang mensahe, isang hindi nasabi na pagkakaunawaan ang dumaan sa pagitan nila at si Dan ay naimbitahan ni Pavlovich. Samantala sa istasyon ng tren ay natagpuan ni Harold ang kanyang sarili na napapalibutan ng isang grupo ng mga agent ng FBI. Si Angela ay napagtatanto na kailangan nila ng mas bata at mas maliksi upang harapin si Ferd.
Samantala si Zoe ay sabik na naghihintay kay Dan. Hindi niya alam na siya ay binabantayan ni Nina nakakaalam ng totoo pagkakakilanlan niya. Samantala isinulat ni Dan ang pangalang Babo na nagpapakita na siya ang dating makapangyarihang kanang kamay ni Ferd ang nagligtas sa buhay ni Pavlovich. Ibinahagi ni Pavlovich si Belar ang kanyang sinanay bilang isang espiya ng Sobyet. Nilabanan ni Dan ang mga tauhan ni Pavlovich na binigyan ang sarili ng isang maikling sandali ng kalayaan. Gayunpaman totoo sa kanyang pagkatao ay iniligtas niya muli ang buhay ni Pavlovich. Pagkatapos ay dumating ang mga security forces, kumilos ng mabilis si Dan at Zoe sakay ng isang speedboat, habang si Harold at ang kanyang FBI team ay nagsumikap na pagsamasamahin ang mga pahiwatig at sa wakas ay nalaman kung nasaan si Dan. Sinubukan ni Walters na kumbansihin si Julian na sila ay niloko ni Morgan. Samantala itinulak ni Harold si Dan na sabihin ang totoo tungkol sa kanyang nakaraan lalo na tungkol sa oras na siya at si Belar ay nakatakas sa Estados Unidos. Si Dan ay nag-aalangan na magbahagi sa takot na ang katotohanan ay maaaring maglagay kay Angela o Emily sa panganib. Sa sorpresa ni Harold at ibinunyag ni Dan na si Pavlovich ay isang tao na may malaking papel sa pagsasanay kay Belar ay buhay pa rin. Sa isang tense na sandali binalaan ni Mike si Julian tungkol sa isang banta mula kay Ferd na pinaghihinalaan nila na si Ferd ay nagpaplano na ilayo si Angela sa kanila. Habang sina Walters at Mike iniligtas si Angela na dinukot at sinubukang makalayo. Ngunit nakatagpo sila ng hindi inaasahang balakid. Isang matandang babae na nakatayo sa kalsada. Nang walang babala na binaril at pinatay sina Mike at Walters. Kasabay nito sina Harold at si Dan ay naglalakbay upang hanapin si Angela. Sa isang serye ng mga matinding aksyon na pinamamahalaan ni Dan upang ihinto ang mga sasakyan ng gwardya. Ngunit nang makarating sila sa lokasyon ay nakita nila ang kotse at nalaman ang kalunos-lunos na balita na napatay sina Mike at Walters at nawawala si Angela. Sa isang taos-pusong pag-uusap at sa wakas ay sinabi ni Dan kay Harold ang hindi masabi na kwento na inihayag niya na sa panahon ng kanilang pagtakas siya at si Belar ay hindi nag-iisa, may isa pang pasahero na hindi alam ni Harold. Ipinaliwanag ni Dan na nagkaroon siya ng pagkakataong tapusin si Ferd sa kanilang pagtakas. Ngunit hindi niya magawa sa harap ng anak ni Ferd. Sa halip ay pinili niyang dalhin ang anak ni Ferd na si Angela. Naging malinaw na tumanda na sina Ferd, Dan at Harold sa paglipas ng mga taon. Ang pinakamalalim na hangarin ni Ferd ay muling makasama ang kanyang anak na si Angela. Si Angela sa wakas ay nakarating na sa bahay ni Ferd at ibinunyag ang kanyang tunay na pangalan ng kapanganakan. Sa buong buhay niya si Dan at Harold ay gumanap bilang mga ama niya at pagtuturo kay Angela. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood kaibigan.